Magandang babae at lalaki po sa inyo lahat. Ako po si B. Garcia. Ako lang po yung kapamilya, Abilene Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa maglobal sa DFC, the Filipino Channel. Nandito naman kami para bigyan kayo ng tulong kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. Kapamilya, gusto mo ba ng pagpapala o blessings? Syempre, wala namang magsasabing hindi. Malamang ang sagot ay oo. Good news po, mamaya pag-uusapan natin ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para magkaroon ng pinagparang. Sa ating episode na Too blessed to be stressed. Pag-uusapan din natin how to let go and let God as we face the new season kasama si Luce Cruz Valdez. Pero bago ang lahat, binabati po namin kayo muli ng isang pinagpalang bagong taon. Pero hindi lang po yan ang pagbati na gagawin po namin. Binabati ko rin po ang aking mga asawa ng happy birthday. Birthday niya po, now na, today. Kaya nga po, Thank you. kung gusto niyo rin batiin, kanya na kayo kumanta ngayon. Happy birthday to you. Thank you, Dam. At syempre, greetings to Nermita Kakam in saan siya? Sa Chicago. Yeah. Thank you so much for always watching Tulong Ko Pa sa Mold Global. Also, I want to extend special greetings to Mami Lina Heronca, Tito Jimo, Tito Terry Moreno. It was indeed a wonderful experience to bond with you during our cruise along the Mexican Riviera with Princess Cruise. And also, I would like to express my gratitude to Captain Andrea, Director Giuseppe, and of course, the Executive Chef Antonio for their excellent service and outstanding care throughout the voyage. Ang galing talaga ng Princess. Hindi lang yan. So, Marami pong na-meet si Ma'am Abilene ng mga Filipino crew doon po sa ship Oo. na nanonood po ng programa namin. Tulong ko pasok sa DFC. Maraming correct. salamat. At nakakatuwa, parang ka nasa Pilipinas, di ba? Kasi napakadami pong nag-appreciate ng programang Tulong Ko Pa sa Mold Global. And of course, a big thank you to the staff of Allegro Dining, Sabatini Reserve Collection, and Concierto. And special shout out goes to Timothy. Ito na yung mga Pinoy. Of course, Timothy, Noel, Joey, Richel, Remus, Catalina, Zen, and all other Filipino staff. And of course, not only Filipino staff, no, yung iba't ibang lahi rin on board the Princess Cruise. Your exceptional service, talagang saludo kami, will never be forgotten. Thank you so much, Royal Princess. This is the best experience I ever had. Okay, simulan na po na natin ang ating programa ng Tulong ang Pagat. Dahil ang paniniwala namin, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Pakinggan na po ang kwento natin sa araw. Ang tunang pabaga ng story natin, tungkol sa pagkakaroon ng kaibigang maaasahan, ang tawag na dependable friend. May isang malungkot na elepante ang naghahanap ng kaibigan. Oh, Alam niyo ba, ayaw ng unggoy maging kaibigan ng elepante. Dahil bakit? hindi niya kayang mag-swing from one tree to another. Oh, wala, di ba? So, ito naman, yung ayaw naman ng rabbit maging kaibigan ng elepante dahil masyado siyang malaki. Siyempre naman, yung size ng rabbit kumpara sa kanya. Ayaw ng palaka maging kaibigan ng elepante dahil hindi niya kayang lumangoy at lumundag. So, hindi sila magkakasama. So, isang araw, may isang malaking tigre na napunta sa kanilang lugar at nagtakbuhan ng lahat ng mga hayop. Palayo dahil sa takot na sila ay kainin ng tigre. Habang nanonood ang lahat ng mga hayop, nilapitan ng elepante ang tigre at pinakiusapan na umalis na dahil natatakot na yung ibang hayop. Pero sa lagay na umalis, pinagsabihan pa ng tigre ang elepante, huwag ka nang makialam. At dahil matigas ang ulo ng tigre, sinipa siya ng elepante. At sa takot ng tigre, ito'y mabilis na tumakbo pati. Alam niyo, pagkatapos ng kapamilya, nag-usap-usap yung ibang hayop. At sinabi nila, maganda rin palang kaibigan ng elepante. Kahit hindi natin siya katulad. Siguro po, ang tanong niyo, ano po matututunan po natin dito? Hindi po kayo mabuti lang sa mga bagay na dapat natin alamin sa pagkakalitan. Number 1, real friendship multiplies the good of life and divides the evil.
For example po, Totoo napansin yan. niyo po, si Elepante po, gumawa po siya ng paraan para protektahan even hindi niya kaibigan. Oo, even ayaw sa kanya. Ayaw sa kanya, Oo. pero nakita niya po na medyo pinoproblema po nila yung tigre, gumawa po ng paraan si Elepante. So, ganun Correct. din po sa ating buhay. May mga pagkakataon po para tayo tunay na maging kaibigan, gagawa tayo ng mga bagay para protektahan ang ating mga tunay. Na makakabuti. No, para sa iba. Number 2, there are friends, there is family, and then some friends become family. Yeah, totoo rin po yan. Mapapansin niyo po kayo po. Isipin niyo po, sino po yung mga taong pinakamalapit sa inyo? Especially po sa mga Pilipino nasa ibang bansa. Karamihan po ng malapit sa inyo, hindi nyo kapamilya. Oo. Kaibigan na naging Kapamilya. Oo. At saka, nakita mo yung malasakit, di ba? Parang kala mo tunay mong kapatid, tunay mong magulang. Minsan nga dito sa Amerika, ang tawag nga doon sa mga nanay, tatay, di ba? Hindi ba naman tatay? Ay, hindi na tatay. So, yung napaka-importante po, lalo na po sa mga taong medyo malayo sa pamilya, maghanap po kayo ng tunay na kaibigan sa samahan kayo sa hirap. Oh, katulad ng elepante, no? Sinamahan yung ibang hayop. Number 3, to find a real friend, be a real friend. Yan po, Kasi minsan parang gusto mo magkaroon ng tunay na kaibigan, pero plastic naman. Totoo po. Plastic ka naman. napaka-simple pong maghanap ng tunay na kaibigan. Make sure po ikaw tama, totoo, hindi ka walang hiya, hindi ka magawa Genuine na ka. Yes, Oo. mapapansin niyo po, makaka-attract kayo ng tunay na kaibigan na tunay nagmamalasakit sa inyo. Dahil kayo po ay kaibigan na nagmamalasakit. Kasi what you sow, you will reap. Anong tiyanin mo, aanihin mo. Kung maganda makikisama mo sa kaibigan mo, maganda rin ibabalik Kung sa'yo. pinagkukwentuhan niyo yung mga kaibigan niyo, Ay, naku, kasama ibang makakapagkwento ka kaibigan niyo, rin. makakwentuhan ka rin. Kaya ingat, pag meron kang kaibigan na pinagkukwentuhan ng kaibigan niyo, at ikaw na ikipagkwentuhan din, problema yon. Kasi malamang pag naghiwalay na kayo, kukwento ka naman sa ibang kaibigan. Pag ganun po, ingat po kayo sa mga kaibigan. Kaya to find a real friend, be a real friend. And number 4, if you're looking for real BFF, best friend forever, be a friend of God. Yan po isang bagay na gusto po namin share sa lahat ng tao. Lahat po tayo naghahanap ng tunay na kaibigan, pero mayroon lang po isang tunay na kaibigan. Tunay. Correct. Na hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Bakit? Pag-isipan niyo mabuti. Marami sa kaibigan niya, friends yun elementary, high school, o college. Ngayon, hindi sila nakikita, hindi na kayo friends. Iba ho kaibigan niya sa opisina. Nagbabago yung kaibigan natin. Pero bihira po talaga yung kaibigan niyo elementary hanggang kayong kaibigan niyo pa. Pero ito good news. May isang tunay na kaibigan na pwede kayong samahan sa hirap at ginhawa. Kaya po ang payo po namin kung naghahanap ng tunay na kaibigan, be a friend. At ito ang pangako niya, I will never leave you nor forsake. Naku, dami nating natutunan, no? Pero bago tayo mag-break, we have an important announcement. If you're looking for an outstanding and trusted immigration lawyer with expertise and compassion for Filipinos, please call 747-214-7474. For free counseling, pwede niyo po siyang tawagan o email niyo po. Yes. Ang tulong po pa sa gmail.com. Yung kwento niyo po, share po namin kay attorney, pwede niyang tawagan kayo. Take note, libre po ito ha. Normally po, pag umuusap kayo ng lawyer, yung unang may bayad na ito po, wala. At doon pala kayo mag-uusap sa susunod na appointment, doon lang po kayo pwede. Kailangan magpapit. Tulong. Talagang tulong ang binibigay. And for immigration medical exam and for I-693 completion, visit Atala Medical Group at 557 and Maclay, San Fernando, California. Or tawagan ng numero 818-639-0209. Or email tulongpapasa mo global@gmail.com. Magbabalik pa po ang tulong po para sa mga Pagbibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Ako pa rin po yung kapamilya, Avelyn Garcia. Dadako tayo sa tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin mas gumanda ang buhay ninyo, bibigyan namin kayo ng mga tips para mas gumanda ang buhay. Kasama ang isang multi-awarded journalist known for her fearless journalism and integrity, ay veteran Filipino journalist, media executive, and content creator, and now an active vlogger with Usapang Real with Luchi. Please welcome my best friend, Luchi Cruz Valdez! Wow, what an
honored to be here in Tulong Ko, Pasa Mo Global. Global na ako ngayon. Of course. Kami ang may honor. The honor is mine. But the Marami. honor belongs to God. Praise God. Okay. Oo. At syempre, Lucido, para mas gumandang buhay, pag-uusapan natin ngayon, how to let go and let God as we face the new season. Naku, marami tayong karanasan dyan. Na Oh. itinuro ng Panginoon. Exactly. Unang-unang 5 po ito. Abangan nyo ha. 5 points. Number 1, let go of control. Naku, mga control freak kasi mga katulad ko. But we have to trust God's sovereignty. Ang Bible verse natin dyan ha, ay ang Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Alam Totoo niyo, yan. God does not ask us to figure everything out. Ang gusto niya that we trust Him fully. Hindi yung naiintindihan natin na pag-news. Hindi. But we trust Him. Kasi Diba? minsan pinifigure out mo pa yun, di ba? Sabi ni Lord, hindi magtiwala. Kaya, At syempre, ang life application, stop replaying what ifs in your mind. Paano kung ganito? Correct. Pray before planning. Kasi minsan, sugod na tayo, control freak, na magpaplano ka na kagad. Manalangin muna. Surrender. Decisions you cannot change. Say this in your heart, Lord, I release what I cannot control and trust you to lead. Amen. Ayan talaga magandang dasal. Okay. Number 2, let go of fear. Correct? Walk by faith, not by sight. So, hindi nakikita natin, kundi, di ba, yung faith natin. Sabi sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but power, love, and a sound mind. Kasi, you know, fear asks, what if I fail? Oh, yun na naman. But di ba? faith declares, even if I fail, God will lift me up. Oh, ganda, di ba? Kaya itong bagong taon, maganda, i-let go mo yung takot. Eh. Correct. Oo, wag yun ang embrace mo. Replace fearful thoughts with God's. Pag Ayan. natatakot ka na, tignan mo yung God's. Oo. Diba? The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Or sabihin mo lang, Jesus, Jesus. Oo, diba? Take one obedient step. Even if you're afraid. Yes. Kahit takot ka, sige, tapak lang. Choose prayer over panic. Ang ganda nun. Tayo kasi panic muna bago prayer. talaga totoo yan. Laging impulsive. Remember, where God leads, He provides. Okay. Okay, pangatlo na to, ha? Let go of the past. And embrace God's new work. Yun, importante yun. Hindi lang na parang kalimutan mo na. Pero, embrace mo. Be excited about what God will do. Sabi sa Isaiah 43:18-19, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Yes! God specializes in new beginnings. So let's be excited for that. Oo. At saka alam mo, siguro ang life application dito, forgive yourself. Kasi Talaga. minsan, di ba, ikaw mismo yung sarili mo, hindi mo mapatawa, di ba? Totoo yan. Yes. Patawarin mo yung mga pagkakamali natin. Ay, naku, ba't ko ba nagawa to? Diba? And forgive others. Tama. Eto pa, stop revisiting old wounds. Nasaktan ka no? Oh, nasaktan ka Licking no? old wounds. Ng isang tao, isang beses lang yon. Pero wag mo nang i-revisit kasi masasaktan ka ulit over and over again. Dinadagdagan mo. Oo. And ask God, what new thing are you doing in me now? You cannot move forward while holding on to what God has already done. So move on. Move on na tayo. Correct. Tama yun. Oh. Okay. Pang-apat, let go of burdens. Ang bigat niya. Give them all to the Lord. Wag mo Sa- nang babawiin. Wag ha? na, wala nang yan to. Pag sinabi niyo, Lord, I lift it up to you. That's it. Sabi nga sa Matthew 11:28, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Si Jesus yan, ha? Ang Totoo. nagsasabi, bigay niyo na sa akin. So, ibigay na natin sa Kanya. Wala nang bawian to.
opportunities. Kung may tendency tayong bawiin, okay lang. Ibigay ulit natin. Okay lang yan. Gets ni Jesus yan. Correct. Para yun sa aeroplano eh. May check-in yung baggage mo. I-check-in mo na kay Lord. Huwag mo nang bawiin pa. Kasi pagka ikaw nag-carry nun, ako over baggage. Nako, overweight ka, bayad ka ba? So, life application, name your burdens in prayer. Pangalanan mo, Lord, may problema ako sa anak ko. Lord, may problema ako sa asawa ko. Lord, may problema ako sa pera ko. Bigay mo kay Lord and release them daily. Not just once. Pag naaalala mo, si Ruchi nga, hindi lang daily eh. Moment by moment. Diba? Magsusurrender ako, tapos bigla kukunin ko ulit. Oo. And trust God with the outcome. Huwag na natin pakialaman yung resulta. Si Lord ang mahal. Peace comes when we stop caring what belongs to God. Totoo naman yan. So, finally, yung panglima, eto, let go of your own timing. In short, wait on the Lord. Not just wait on the Lord. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in its time. As in everything? Everything. Oo. Alam mo, the perfect time talaga eh. Pag nangyari ang isang magandang bagay, sa tamang panahon, ay, perfecto. Oo. Okay. Minsan naiinip kasi tayo. Oo, diba? eh. But waiting is, di ba, ano ba? Waiting is not wasting when God is working. Totoo talaga yan. There's no wasted time when it's God's time. Oo. So, ang life application, Luchi, be faithful while waiting. Huwag kang masyadong, huwag mo unahan si Lord. Don't rush God's process. May proseso, meron kang dapat na dinadaanan. Kahit na minsan yung sabi mo, teka muna, bakit wala kang bagay? Oo. At baka mag-take over ka kung ano pang gawin mo. Maraming kwentong ganyan sa Bible na hindi natin nalabasan. Kaya, praise Him even before you see the answer. Tandaan niyo to, God is never late. He is always right on time. Grabe, ang galing talaga. So, kapatid, yan. Ang dami nating natutunan ngayon. Kailangan nating i-apply yan sa buhay natin. Oo. And syempre, we're incredibly grateful for Luchi's wisdom. Nako, that's not my wisdom. That's God's wisdom. Passing through you. And for more of Luchi, please follow her blog saan? Usapang Real with Luchi. Ayan. Yan ha. Don't forget to like, to share, And most of subscribe. all, subscribe. Yeah. Marami pa tayong pag-uusapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat malaman at gawin para magkaroon ng pinagpalang buhay. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Maglupad. Pag-review. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Maglubad. Rick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hahanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Pero bago natin pagpatuloy ating topic, ano dapat nangyari? Magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! May secret packet ba ang pantalon mo? Minsan hindi mo napapansin, pero kapag kailangan mo ng extra cash, andyan pala! Ganon din ang life insurance with living benefits. Akala ng iba, magagamit lang kapag wala na tayo. Pero ang totoo, may hidden benefits ito na pwedeng magamit habang buhay ka pa. Ito ang mga laman ng secret packet ng life insurance mo. Living benefits ang tawag dito. Emergency fund, may lump sum cash na matatanggap para sa medical expenses. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad. Income replacement, kung hindi ka makapagtrabaho dahil sa sakit o aksidente, may financial support para hindi maapektuhan ang pamilya mo. Critical illness coverage kung ma-diagnose ka ng major illness tulad ng cancer, heart attack, o stroke. And
May Alzheimer disease na din kami. May pera kang matatanggap na magagamit sa treatment o kahit anong pangangailangan mo. Peace of mind, ito ang pinakamahalaga. Alam mong may backup plan ka sakaling dumating ang unexpected challenges. Kaya huwag mong hayaan na walang secret pocket ang pantalon mo. Make sure may living benefits ang insurance mo. Dahil ang pinakamagandang life insurance ay yung nagagamit mo habang buhay ka pa. Ito po si Gina Christie na handang tumulong sa inyo. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefit specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! For more information about life insurance, email us at tulongpapasamoglobal@gmail.com. Kapamilya, gusto mo bang pagpalain ang buhay mo? Sa turan, wala naman siguro nagsasabing ayaw nila ng blessing, di ba? Susunod na tanong. Okay. Ang tanong, susunod na tanong, alam mo ba kung paano magkaroon ng pinagpalang buhay? Kasi kung hindi, malaking problema yan. Gusto mong pagpalain ka, hindi mo naman alam paano mangyayari yun. Okay? Oo. Pero kaya maganda lang, susolusyonan natin yan. At para mas maunawaan natin mabuti, alamin muna natin, ano ba ang blessing? Yan. So, kasi maraming tao gusto ng pagpapala, pero di naman malinaw kung anong ibig sabihin ng pagpapala. So, linawin po muna natin what is blessing o pagpapala. Okay niya? Blessings are good gifts, favor, and benefits that come from God and bring good into our lives. Ito yung parehong nakikita at hindi nakikita. Lilinawin po natin ha, isang bagay na kailangan maintindihan nyo, blessings, automatic po, niisip natin dapat galing sa Diyos. Pag may nangyari sa iyo magandang bagay, pwede mo sabihin, sinuwerte ka. Hindi galing sa Diyos yun, okay? So when you say blessings, automatic po, ina-attribute natin yung pangyayaring yun o yung bagay na nangyari sa Diyos nang galing. Ililinaw po natin yun ha. So yun ang ibig sabihin ng blessing. And a blessing is anything God gives that helps us grow, be protected, find peace, or fulfill our purpose. Yun ang blessing. Malinaw naman ito. So, Diba? ibig sabihin, yan pong blessing na yun ang pag-uusapan natin. Hindi kung ano-anong blessing na naiisip natin pag niyo bumahin. Bless you. hindi po yan ang pinag-uusapan. Hindi ko maintindihan. Sa Leximula kayo. Mamaya, tatanong natin kay ChatGPT. Saan ba nagsimula? Bakit sinasabihin ng bless you? Pagka nag-sleep. Hindi ko maintindihan. Good news! Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang magandang bagay. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para magkaroon ng pinagpalang buhay. Sana yung episode na Too blessed to be stressed. Okay, number 1 na dapat natin gawin para pagpalain tayo ng Diyos. To be blessed, put God first. Yan po muna kasi Diyos ang pinag-uusapan natin. Gusto mo pagpalain ka ng Diyos, dapat unahin mo ang Diyos para una rin ang pagpapala. Lalong-lalo na ito pagbukas ng bagong taon, di ba? Putting God first is the key to a blessed life. Yun talaga eh. No? Tandaan niyo po, ang blessings mas powerful sa hard work. Pwede ka magtrabaho. Hindi siguradong tataas ang kita mo. Correct. Kasi inis sa'yo ang boss mo. Pero pag pinagpala ka ng Diyos, kahit inis sa'yo ang boss mo, pwede ka magkaroon ng maraming bagay na matatanggap mula sa tanging mula sa Diyos. Kumbaga, susi yun eh. Iba po ang blessing sa tayo po. At saka pag inuna mo si Lord, yun yung susi. Kasi di ba pag wala yung susi, hindi mo naman pwedeng buksan yung pinto. Yes. So without the key, you cannot open the blessing. So ito unang-unang yung gagawin. Kung gusto niyo pagpalain kayo nang galing sa Diyos, dapat unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Remember, blessings are from God. So if you want the blessing, we must put God first. Simple po, ano? Pagpapala galing sa Diyos, unahin ng Diyos sa lahat ng bagay. Sir, paano uunahin ng Diyos? Kaya bibigyan namin kayo ng mga tips paano gawin lahat ng bagay. Itong utos ng Diyos, itong pangako. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to us. Tandaan niyo po, itong verse na nanggaling sa Bible, utos po to at pangako. Correct. Meron nun, inutos, pero may pangako. Oo. Pag inuna niyo ang Diyos, unahin niyo yung kingdom, yung kaharian niya. Pero hindi po kaharian lang ha, yung kanyang, Righteousness. at alam mo sa Tagalog, righteousness, Ano? katulad. Uy! Grabe, ang Yun. lalo. Ibig sabihin, pag sundin niyo po yung pinapagawa niya. Okay? Mahal niyo ang Diyos, inuuna niyo, sinusunod niyo yung pinapagawa niya, utos sa Bible, ano ang pangako ng Diyos? At lahat ng ito
idadagdag lang sa'yo. Siguro sabi niya, Hindi Sam, no? Hindi lang, What? hindi lang yan. Bakit dagdag? Oh, ba? Pag inunan mo kasi yung Diyos, kompleto na yun eh. Oh, meron na. Dapat kung if God is first in your life, you're complete. Yung pera, yung bahay, yung kotse, dagdag. Di nga kasi pag may binili ka, nabili mo na yung binili mo. Oo. Ano yung dagdag? Hindi yun ang binili mo. Okay? Dadagdagan. Ganun din po sa buhay. Pag natuto tayong unahin ng Diyos sa lahat ng bagay, lahat ng gusto mo, idadagdag sa buhay. Kaya nga, when you put God first, you will know that He supplies all things. Lahat ng bagay, lahat ng pangangailangan yung isusupply niya, ang inuna niya. Hindi lang yon, He will give direction, Yes. no, in every decision. Diba yun? Ibig sabihin, hindi lang pera, hindi lang bagay. May mga pagkakataon kailangan nyo ng gabay, direksyon, Ayun nga desisyon. importante. Okay. Oo. Ibigay din ng Diyos sa iyo. Can you imagine what blessing can do to your At life? hindi lang yung blessing, pati kapayapaan, di ba? Yung peace that passes all understanding. Napaka-importante nun, di ba? Hindi, marami akong kilala, meron nga material blessing, pero wala namang kapayapaan. May kilala kayong ganyan. Bagabag. 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 Maraming tao ngayon ang yaman-yaman. Oo. Pero bagabag kasi baka ublihin na sila ng pulis. Baka kulong na sila sa Ano kulungan. ba? Kasi nga, konektado sa flood control project Ganon? marami kayong ganyan ngayon. O kaya, alam nilang may mali siyang nagawa many months ago, kakabuli na sila. Pag inunad niyo po ang Diyos, kahit nagkamali kayo in the past. Oo. At Kahit isa pa- maraming pangit na bagay na nangyayari sa kapaligiran ngayon, God will give you peace. At isa pang na-realize ko dyan, when we put God first, God opens doors no one can shut. Ayan. At He can even shut doors that no one can open. O yan, may mga pagkakataon po, may pinto. Yung ibang tao gusto pumasok, di makapasok. Oo. Pero kung tumawag kayo, biglang bukas. Correct. Yan po tinatawag na pagpapala. Ang tanong, sino o ano ang inuuna mo? Yun lang yung problema, yun ang problema. Pag gising mo sa umaga, ano una mong ginagawa? Baka cellphone yung Kinuha mo binubuksan cellphone. mo. Ano kayo pagkain? Ako salve. Naku, traffic na naman. Problema na. Mabihira pa na yung pagpapala pumasok sa buhay mo dahil hindi mo siya inuna. So, what do you do? Pag gising sa umaga, kung pwede, put your hands together. Kami po mag-asawa, these are practice. The moment we open our eyes, the first thing we do, we talk to them. We put our hands Yeah. together. We thank God for what happened last night. Nakatulog kami na hindi maayos. Doon ho muna. Just thank God. Bago mo itungtong yung paa mo doon sa sahig ng bahay nyo, huwag kang bababa ng kama hanggat hindi ka nakapasok. Tsaka yung wala kang kakausapin nang hindi mo siya kinakausap, di ba? At wala kang pakikinggan nang hindi mo siya nakakausap. So yun po yung una. Simple gagawin nyo para mag-iuna nyo sa buhay nyo. Una talaga sa lahat ng bagay. Unahin nyo siya. May desisyon ka gagawin. Habang mo muna sa meron kang gagawin ganyan. Humunsulta Minsan ka kasi muna. masyadong matalino no? Sinasabi na kagad at hindi Ay, ito para gagawin sa ko. akin yan. Ay, ito Hindi gagawin. para sa akin yan. Pag ginawa nyo po yun, hindi nyo inupuna. At yung pagpapala, baka hindi dumalo. Marami pa tayong pag-uusapan. Sa ating pagbabalik, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulog ko. Pasa mo. Pag-ibitin. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko. Pasa mo global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Itutuloy na natin ang pagsagot sa tanong ng ano-anong dapat malaman at gawin para magkaroon ng pinagpalang. Sunday episode na, Too Too Blessed blessed to be Stressed. O, review tayo ha. Sabi natin kanina, number 1, to be blessed, put God first. Number 2, ano gagawin? To be blessed, count your blessings. Kaya, isa po napakaganda po ito. Kung gusto niyo daw pong pagpalain ka ng Diyos, matuto kayo magbilang. Pero wag lang bibilangin na kung ano-ano. Ang bibilangin nyo, blessings. Oo. Ay, pero baka naman sabihin niya wala naman akong blessing. Okay, so marami pa akong sabi, wala akong blessing, ano bibilangin ko? Oo. May mga taong ganyan po talaga sa dami ng kanilang problema, sa dami ng kanilang pinagdadaanan, wala na silang makitang blessings. Totoo po yan. Remember, every day holds blessings worth counting. Totoo po yan. Oo. Meron. Bawat araw po, marami tayong blessing na kailangan. Pwede natin bilangin. Sabi niyo, sir, wala nga akong makitang blessing sa buhay ko. Panay problema. So, iisa-isahin po namin yung mga blessings na dapat mong bilangin na hindi mo binibilang. Kaya,
feeling mo, sumpa ang buhay mo. Right now, wherever you are, whatever situation you're in, marami kang blessing. Sige na. Number 1, buhay ka pa. Diba? May hinga, na nakakapanood ka pa ka ng tulong ko pa sa mga global. Sipin mo, buhay ka pa, bakit yung iba patay na? O, assuming hindi pa patay. Yung iba nasa hospital, Oh. may sakit, hindi makatayo. Yung iba naman, bulag, hindi makapanood. So, pagpapala yung buhay ka pa. Alam mo, naalala ko yung isang kaibigan natin, no? May sakit na siya, nabulag siya, pero siya pa yung naging source of strength sa mga nakapaligid sa kanya. So, No? Parang siya pa yung naging blessing. so meron ka ng blessing na number 1. Lahat ng nanonood ng programang ito, may blessing number 1 ka na. Blessing number 2. You have food to eat. May kinakain ka pa o kakakain mo nga lang eh. Actually, kumakain ka ngayon habang nanonood ng programa namin eh. Hindi mo binili na pagpapala yan. Madami pong tao ngayon, hindi pa kumakain. At Yes. hindi kakain sa araw na to. Napakalaking pagpapala po. Ikaw kumakain ka. Actually, pangalawang kain mo na nga yan. Hindi mo nga kailangan kumakain ka pa. Hindi pa pagpapala. Number 3, meron kang sasakyan. Car to ride. Diba? Sir, wala akong kotse. Eh, meron ka namang nasasakyan rin. Meron ka namang pera, May pambayad pera ng kang trade, sa pambayad. bus. Sa Uber. Diba? diba? Ibig sabihin po, pagpapala yan dahil iba, hindi pambayad mo na. Number 4, meron kang house to live. May bahay ka, may bubong sa... Mama, hindi akin to, rirentahan ko lang. At least meron kang nirerentahan. Ay, hindi akin to, hindi ko nirerentahan. Nakikitira lang ako. At least may nakikitira. May titirahan ka, di ba? Naintindihan mo? So, ay sir, ma'am, wala akong bahay. Sa kotse lang ako nakatira. Oh, may kotse ka. Naintindihan niyo po? Diba? Lahat tayo may pagpapala ng shelter. Apat na pong blessing meron tayo. Lima. Oh, pang-5, family to love. Ayan. Hindi lang family to love. Family that's loving you. Ayan, ang dami po sa atin pinagpala ng pamilya. Sa totoo lang. Pero ka nanay. Kung wala ka nanay, may tatay. Kung wala ka tatay, may kapatid ka. Kung wala ka kapatid, may pinsang ka. Kailang muling pinasalamatan ng Diyos sa mga taong itong nakapaligid sa iyo. Remember this, the more you count your blessings, the happier you become. Tandaan niyo po yun. Oh, Pag sinimulan niyo daw gawin yung sinutulong namin, nagbilang ka ng pagpapala mo, sinantabi mo muna yung mga hindi maganda nangyayari. Become happy. Yes. At you know to happen and become happy. At you see all the blessings of God, you'll be blessed because lahat ng sama ng loob mo, lahat ng ibis mo, lahat ng bagabag mo, mawawala na. Tayo palang papapala. Correct. This time you'll be thankful. And the moment you start being thankful, bless you. Ito, utos ng Diyos, ha? Sa Philippians 4, verse 8 to 10. Finally, sabi niya, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Diba? At ito pa, whatever you have learned or received or heard from me, sabi nga, or seen me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Yun po yung sinasabi po natin pag papala. Maraming sabi, gusto natin na kapayapaan ng Lord. May turo pala ang Diyos. Have peace of mind. Ano yun? Isipin mo lahat yung magaganda sa buhay. Yun po ibig sabihin nun. Oo. Pag may maganda, isipin mo. Pag may pagpapala, isipin mo. Pag may nagbisa, isipin mo. Pag may bait sa katabi niya. Lahat ng maganda, isipin mo. Huwag kang mag-iisip ng pangit. Yes. Kasi kung kapapangit mo yung kapalaisip ng pagpapala. When you start counting all the good things that happen to you, right? And I'm sure, may Meron. magandang nangyari sa araw na to. May pangit, totoo yun. Pero promise, may maganda. When you start counting the good things and not the bad things, blessing. Talagang when you count your blessings, your worries will shrink. Hindi lang quiz and strength, mawawala po. Oo. Hindi lang liliit, mawawala. Bakit? Count your blessings. So napaka-importante po, turo namin, magsimula ka ng magbilang ng pagpapala. Eh minsan tayo, imbis na binibilang yung pagpapala, binibilang yung complaint. Oo. Eto, tandaan nyo, when you start counting your blessings, you will stop complaining. Ganda, no? Diba? Kanya, bakit ka ba nagko-complain? Kasi po, isa po, dahil masamang nangyayari. Now, when you start counting, ganda. Mamaya, you stop complaining. You start thanking God. Thanking God. And eventually, blessings will come. Number 3, to be blessed in everything, give thanks. Ayan, yan na naman po. Kanina, bibilangin mo lang. Okay?
this time, step number 3, pagkatapos mong magbilang ng lahat ng pagpapala sa buhay mo, Pasalamatan mo. pasalamat ka sa Diyos na ibigay sa iyo ng pagpapala. Kasi when you count your blessings, you will learn to be thankful. Mhm. Ay, naku, pagpapala to. Lord, salamat, pagpapala to. Salamat, pagpapala to. Salamat. Pero pag nag-complain ka, magpapasalamat ka ba? Hindi. For example, natanggal ka sa trabaho, tanggal ako sa trabaho, salamat eh. Pasalamat ka. Baka God is redirecting you. Why don't you put up your own business? Correct. Or God will lead you to a better job. Kasi nga, tatanggal ka na sa trabaho. Hindi mainit ang ulo mo, hindi ka inis, hindi ka galit. Papalain ka ng Diyos. Bakit nagpasalamat ka even parang pangit? Kumisan po yung pangit sa atin, maganda sa Diyos dahil meron pala kayo pangit sa Yes. atin. Kasi a thankful heart sees blessings everywhere. Yun ang nakikita niya. Ito pang sabi niya. Dagdag ko lang yan. Oo. Pag ikaw daw po thankful, Lahat nakikita mo as blessing. ako, maski parang pangit, pagpapala sa iyo. For example, meron ka kamag-anak na mahirap kayo samahan. Pagpapala yun. Sir, paano naman naging pagpapala yung kamag-anak kayo na hirap kayo samahan? Humahaba pasensya. Oo. Pagpapala yun, nagkakaintindihan po tayo. Yes. So, sir, nangungutang ko. Pagpapala yun. Bakit? Gagamitin ka ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Napasin niyo po, baski yung parang pangit, magiging. Kaya sabi ng Thessalonians, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa lahat ng bagay po sa A thankful heart invites peace and contentment. Mamaya, tutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano mga dapat malaman gawin para magkaroon ka ng pinagpalang buhay. Magbabalik pa ang tulong ko. Asa na. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global Vic Garcia po. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang discussion to, magbibigay daan muna tayo sa ating simple reminders with lasting impact. Hi everyone! Here's another simple reminders with lasting impact. You know what? Sometimes we focus on what we don't have rather than what we already have. Gratitude changes perspective. It reminds us that blessings are not always in big things. That's correct. Often they're found in the little moments we overlook. A simple smile from a loved one, a warm meal, or simply waking up today. When we move from complaining to being grateful, joy follows naturally. This is Erica Garcia, And Abilene Garcia reminding you to choose gratitude. and you'll notice you will feel lighter and brighter. Let's grow together, one reminder at a time. Simple reminders, lasting impact. Maraming salamat! So please subscribe to Simple Reminders with Lasting Impact. Okay, tutuloy na natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para magkaroon ng pinagbago. Sa ating episode na, Too Too Blessed to Be Stressed. Okay, review tayo ha. Number 1, to be blessed, put God first. To be blessed, count your blessings. Number 3, to be blessed in everything, give thanks. Number 4 na po tayo. To be blessed, pray in every situation. Isa pong napakagandang practice. Marami po tayong pinagdadaanan. Karamihan problema. Yes. Ang turo ko para pagpalain tayo sa bawat problema o sitwasyon na darating sa buhay natin. Parang pangit. Learn to pray. Bakit? Okay. Bakit? Paano mangyayari yan? Ito utos ng Diyos eh. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Malinaw po yun eh. Dumarating po sa buhay natin talaga may mga problemang dumarating. Lahat po tayo. Yes. Ito good news. Hindi pa dumarating yung problema, tinuruan na tayo o tinuturuan na tayo ng Diyos o ano ang gagawin. Ano yun? Pag may dumating, first thing you pray. Tapos, isinuro natin nga, give thanks. At pag ginawa nyo daw yan, ang pagpapala ng peace, pagpapala po ng kaloobang maayos, Tandaan nyo to. Alam nyo, let's face it ha, life is full of problems. Yes. Talagang given na yun. Pero kung gusto nating pagpalain ng Diyos, we must really learn build to that pray. prayer and Yeah. learn to pray, di ba? And blessings of peace will be upon us. We really need. Totoo po yan. Pag ang pagpapala po ay dumating sa atin, yung po kapanatagan ng loob, napakaloob ng pagpapala. Ibig sabihin, panatagan loob mo, whatever bad things happening around you, ay
Ay, nako, yan po isang pagpapahalang tunay po mapapunta sa iyo. Pag natuto tayo mag-pray, anumang sitwasyon natin. And when we pray, we are acknowledging that God is very present, no? God is there, a very present help in times of need. Ganun po yung ibig sabihin. When we pray, ibig sabihin po na in-acknowledge natin at alam natin, nandiyan si Lord. Dahil nandiyan si Lord, nagpe-pray ako dahil alam ko tutulungan ako ng Diyos. That's what you And do. when we pray, we believe that nothing is impossible to God. That's it. That's where blessings comes. When you have a problem, a situation, and when you pray, you're telling yourself and reminding yourself on the promises of God Correct. that nothing is impossible with Him. And whatever problem you have, God can bless you. And when we pray, we know that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Yung nga sinasabi niyo, kumisan, tayo talaga may kasalanan. Oo. Nagkamali talaga tayo. Pero kung lalapit tayo sa Diyos, hingi tayo ng patawad, at mananalangin tayo, alam niyo ba, even yung mali natin, iaayos ng Diyos and He will work it out for the good para gumanda ang buhay. Tandaan nyo to, ha? Remember, problems are not roadblocks. There are stepping stones. Kadalasan po sa Diyos yun, Oo. pinapadalas natin mga problema. Akala natin, ay, katapusan ko na, sisira ang buhay ko sa problema. Hindi po, kumisan po yung problema niya ng gagamitin ng Diyos para tapakan mo, para tumakmangat ang buhay. Yung pala yung problema, yung sagot sa panalangin. Number And 5. number 5, to be blessed, give generously in whatever way you can. Siguro, anong connection ng blessing sa pagbibigay sa iba? Napakalaki po. Kaya makinig po kayo mabuti. Ito po ang sabi ng Diyos. It is more blessed to give than to receive. Pag-isipan niyo, marami sa atin gusto natin ng blessing. How do we do? Sana may magbigay sa akin. O sana magbigay sa akin. Totoo yun. Blessing po yun na pag may pangangailangan ka, may nagbibigay ng iba. Pero kung gusto mong lalo Ang pagpalain, ang utos po ng Diyos, it's more blessed to give than to receive. So, ibig sabihin, dapat daw po pala pinag-iisipan at pinag-pray natin. Ano ang pwede kong ibigay sa iba para yes. pagpalain sila? Dahil pag ganito daw ang ginawa mo, mas maraming pagpapala ang mapupunta sa inyo. Sino ayaw ng maraming pagpapala? Gawin mo ito. Oo. Kaya kung gusto mo pagpalain, gawin ninyo ang unang 4 na steps, di ba? Pero kung gusto ninyong lalong pagpalain, Gawin number 5. magbigay. Here. And it's, hindi lang, come back to you. You will be more blessed. Good measure, press down, shake it together, running over. Ano ba nangyayari kapag tayo nagbibigay? Una, we obey God. Pangalawa, malamang ang tanong ninyo, why give generously? Diba? Ito, sagot ko dyan. Oo. Why give generously? When you give sparingly, You you reap. will reap sparingly. When you give generously, you will reap generously. So ito tanong ko, sparingly receiving or generously receiving? Mamili ka! At malamang gusto mo generously ang receiving. So you need to generously give. Ano ba ibig sabihin ng whatever way you can? Pwedeng financial, pwedeng in kind, pwedeng in service, no? Pwede ring non-material giving, di ba? Like giving forgiveness, kindness, patience, at kung ano. Totoo po, marami po sa atin na hindi mapagbigay ng pera. Pero alam niyo po, sometimes all we need is give of appreciation, give of giving, Yes. give of Service. forgiving, give of asking for forgiveness. Ang dahil po magandang kaya. Okay, ulitin lang natin ating pinag-usapan ano ang mga dapat malaman at gawin para magkaroon ng pinagpalang buhay. Sa ating episode na, too blessed to be stressed. Number 1. 1, to be blessed, put God first. Number 2, to be blessed, count your blessings. Number 3, to be blessed, in everything give thanks. Number 4, to be blessed, pray in every situation. Number 5, to be blessed, give generously in whatever way you can. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin. At next week, marami pa tayong pag-uusapan at tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal ninyo sa buhay. Manalangin po tayo. Amang nasa langit, maraming po salamat sa araw na ito. Tinuro niyo po sa amin, pwede niyo pala kaming pagpalain kung gagawin po namin yung mga bagay na inuutos sa amin. Pero salamat lalo sa pagtuturo niyo sa amin na mas lalo niyo pala kaming pagpapalain pag natuto kaming maging pagpapala sa iba. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen Amen and and amen. amen. Laging tandaan kung ano man ang naitulong ng programa
programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo yung mga kapamilya tumutok sa programang ito sa susunod na At sama-sama natin pagandang ng ating buhay. at ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Nick Garcia. Ako lang po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa mga global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang